desire the Lord to worship Thee. Thank you, Lord Jesus. You're my friend, and you are my brother, living God. You are my King. I love you more than
iyo. Salamat, Panginoon, tinuturing mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. For the last time, hallelujah. Panginoon. Salamat, Panginoon, Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinuturing mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat Sa'yo, Panginoon. Okay, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat sa gabing ito. At minsan pa, idinala mo ang aming mga paa para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At minsan pa, kami makinig ng iyong mga salita na nagmumula, Panginoong Diyos, sa iyong trono. Binaba mo, Panginoong Diyos, sa ngayong gabi sa likuran ng pulpitong ito. At patuloy na gagamitin mo yung abang lingkod para maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala na makalangit, Panginoon. Usan mo mga pintuan sa langit, Lord, at ibuhos mo po mga masaganang mga pagpapalang makalangit. At upang manawaan namin, Lord, ang bawat mga salita na aming makikinig, mga lalabas sa pulpitong ito, Panginoon. At dalangin namin, gusto mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, para, Panginoon, mas higit namin maintindihan ang iyong sakdal na kalooban, ang iyong plano, Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat, Lord, at handa mo pong aming mga puso namin para sa aming pagbigay ng prayer request, Panginoon, mamaya. At maraming salamat, Panginoon, at patuloy na ang salita mo, ang patuloy na luminis, Panginoon, at magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Para sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama ngayong gabi, saan man sila naroroon, ay patuloy na pagpalain mo, Panginoon, sila, katagpuin mo sila ng mga bagay na pagpapalang hinahanap nila, Lord. Gamitin mo ang mga recording video, Panginoon, pang Lord, ay makasubaybay sila, Panginoon, sa gawain ngayon. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So bago tayo umupo, ay sumbuksan yung aking teksto sa gabing ito sa aklat ng Romans chapter 8 verse 28 yata yun. Romans 8:28. Hindi ako na dyan kamali. Sabi dito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow. Sa Tagalog ay nakikilala niya tayo. He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. 30. Moreover, whom He did predestinate, then He also called, and whom He called, then He also justified, whom justified, then He also glorified. At what another scriptures is sa 1 Peter chapter 1 verse 1 to 2. Okay, sabi dito, Peter, taas lang kaya, konti pa, taas ng konti, verse 1. Okay, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, okay, tapos Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God. Ayan, gusto kong kunin itong word na ito na yung pinili tayo ng Diyos dahil sa
according to yung kanyang, sa Tagalog ito ay paunang kalaman. So, ang topic natin sa gabing ito ay the foreknowledge of God. Sa Tagalog, ang paunang kaalaman ng Diyos. So, tayo po yung malayong makaupo, mga kapatid. At, okay, so, alam ko sa Sister, mama ni Sister Maricel, alam ko, this Sunday yata, no? Yung flight na, no? Okay, so, sama din natin sa panalangin, no? Na yung pag-ingat ng Panginoon sa kanilang pag-uwi, at kung paano sila ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito, ay balik sila muli ng ating Panginoon sa lugar ng Siargao. At loobin ng Panginoon, Siargao, Surigao. No, kasi lagi kong iisip yung lugar ko. Okay, so, nawa, loobin ng Panginoon ay tayo po ay makapag-abot ng kahit konting siguro ay konting para lang may pabao ng konti, no? Nawa ay tayo po ay makapag-abot. So, yun lang po siguro yung ating announcement. At, okay. So, makinig kayo mabuti. Mamaya, meron akong tanong. No? Kasi magtatanong ako sa inyo kung naintindihan nyo ba yung aking Bible study. At prayer ni Brother Louie, pray nyo raw ako na sana na bawat gawain nandito ako. No? Pwede naman, every Webis ay absent. Loobin ng Panginoon. Wala naman posible, di ba? Speak inconsistent yun eh. Malay natin, may provision si Lord at mangyari yung mga bagay na yun. So, kasi iba pa rin talaga pag pastor talaga ang talagang nagpipreach pagdating sa ganitong gawain. Kasi ang ministry ng pastor ay speaking of the word, no? Ay nagpapakain ng salita ng Diyos. At more pagdating din sa mga doktrina ay halos pastor din talaga ang naglalakad, no? Ang mga bagay. Actually, for the foreknowledge of God ay ito din ay isang doktrina, di ba? Pero yun, maintindihan natin, no, na lahat ng bagay ay sabi dito pinili according to the foreknowledge of God. So lahat ay pinili ang Diyos at ang kanyang pinagbasihan ay ang kanyang paunang kaalaman. Kapag pinag-usapan natin ang paunang kaalaman, kasi babalik ka sa from the beginning. Balik tayo sa, pwede ba nakasan ng konti, Brad? Para hindi ako masyadong nihingal. Okay, so pag pinag-usapan natin ang paunang kaalaman ng Diyos, ay hindi natin pwedeng limitahan ang Diyos, no, sa kanyang kapangyarihan. Alam niya ang simula, alam niya rin ang ending. Wala pa ang isang bagay o ang isang tao, alam niya na kung ano ang kanyang simula at kung ano ang kanyang wakas. Dahil nga kapag pinag-usapan ang foreknowledge of God, kapag pinag-usapan ang paunang kaalaman, no, pero hindi natin alam yon. Alam ng Diyos na ako ay pinanganak noong May 12, 1978. Friday yon, madaling araw. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa mundong ito, pero alam ng Diyos. No, kasi yun ang isang bagay na meron sa Diyos. Kasi alam niya lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Kasi nga, nakita na niya ako dahil kapag pinag-usapan natin ang Diyos ay we're talking about foreknowledge, ay kita niya lahat ng bagay. Okay? So, sabi din ng Bible ay walang ibon na mahuhulog sa lupa na hindi alam ng Diyos. Lahat ng bagay, sabi ng Bible, ay ultimo buhok natin ay bilang ng Diyos. Diba? Kasi yun yung kanyang karunungan. At wala tayong pwedeng ituro sa Diyos na may kahinaan siya o may limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay wala pong sukat. At yung maging kanyang karunungan, yung kaalaman sa lahat ng bagay, kung sino tayo, hindi ko kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo from the beginning to the end. Kilala niya ang bawat tao, kung sino tayo, at hindi po pwedeng ako
ay maging si Brother Louie. Iba si Brother Louie, iba ang buhay ko, iba ang buhay ni Brother Louie. No? Alam ng Diyos ang buhay ni Brother Louie from the beginning to the end. Kasi kung hindi niya alam, hindi siya Diyos. Hindi siya makapangyarihan sa lahat. Diba? Pero, okay, lulobin ng Panginoon, siguro by Sunday, kung lulobin ng Panginoon, ay sunod natin yung predestination. Okay? Kasi una, bago ang Diyos pumili, meron muna paunang halaman. Kilala ka muna niya. Diba? At bago pumasok yung predestination, kasi pumili siya according to Cornelius, nakilala ka niya na dito. Ibig sabihin, wala pa ako, nakita na ako ng Diyos dito, nakita na niya ang buhay ko from the beginning to the end. Kaya pagdating sa predestination, pinili niya ako dahil sa Cornelius. Ganon po makapangyarihan ng Diyos, di ba? Ngayon, simple lang muna sasabihin ko, pero maintindihan natin ang Cornelius ng Diyos, mga kapatid, ang kalaman. Pero salamat tayo kasi hindi natin makikita ang karunungan ng Diyos, ang kalaman ng Diyos. Pero salamat sa mensahe. Salamat sa natapos na yung Biblia from Genesis to Revelation because this is the foreknowledge of God. Lahat na nakasulat yun sa Biblia ay kaalaman ng karunungan ng Diyos. Alam niya, ang tao ay nagpapalipat-lipat, nag-iibat-lipat. Bawat panahon, nag-iiba ng lahi, nag-iiba ang tao, generation to generation, nag-iiba ang tao. Pero ang Diyos ay Diyos pa rin. Alam niya na nangyari sa Genesis, hanggang sa Revelation, alam niya, lagi siya nandun. Sa presensya, lagi siya nasa present, mga kapatid. Kaya nga sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, sa Kristo noon, kahapon, sa nakalipas, ngayon, at sa darating. Ibig sabihin, hindi natin kaya yun. Pero ang Diyos, alam niya lahat na nangyayari. Kahit ilang tayo nandito ngayon sa church na ito, sa loob ng church, ay lahat tayo kilala tayo ng ating Panginoon. At sa buong mundo, kilala tayo ng ating Panginoon. Alam ng Diyos kung anong iniisip mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Kilala ng Diyos kung anong buhay natin. Okay? Okay, mga kapatid. Una, according to the Ephesians chapter 1, pinili tayo ng Diyos before the foundation of the world. Okay, so bago pa nilikaan ng Diyos ang mundo, saka tayo ginawa. Okay, lampasan natin yung mundo. Okay, sabi ng Diyos sa Genesis 1:1, God created heaven and earth. Okay? Pero bago nagkaroon ng earth, yung heaven is million years na po yung pagkakalikha. Okay? Ang unang nilikha ng Diyos ay mga angel. Okay? Ngayon, Diyos, basa tayo sis. Ito, sa book of Ezekiel, Ezekiel chapter 28, about kay Lucifer, nilikha ng Diyos si Lucifer. Tanong, di ba? Siya yung nag-create. Hindi ba alam ng Diyos si Lucifer ay mahuhulog sa kalooban ng Diyos? Alam. Kasi bakit? Alam niya nga yung simula, alam niya po yung wakas. Pero bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yun? Alam niya ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng likong gumagawa, ang lahat ng tuwid na gumagawa, hinayaan lang ng Diyos yun. Kasi, di ba? Kasi, alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao. Diba? Pero hinayaan ng Diyos niya kung ito may lumalakad ng tama. Ezekiel chapter 13. Okay, okay. Alam ng Diyos yung kung ang tao ay lumalakad ng tuwid, kung ang tao ay lumalakad ng liko, alam ng Diyos yan. Pero tanong, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari? Hindi ba alam niya ang bawat buhay ng bawat isa, pero hinayaan ng Diyos yan na mangyari yung ganon. Kumbaga, kahit siya yung lumikha, pero hinayaan niya sila na mangyari yan. No? Pero, sabihin mo, pero ang pinaka-importante sa lahat, alam ng Diyos yun kung ano nangyayari sa mabuti, kung ano nangyayari sa hindi mabuti. Okay? Okay, verse 13. Tagalog tayo, sis. 28, chapter 28. Verse 13. Okay. Sabi nito ni Propeta Ezekiel, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay yung kasuotan, ang sardio, ang topasyo. Okay, taas ko na yung basa. Simulan ko na sa 14. Okay, sabi nito, ikaw ang pinakahirang na kirubin na tumatakip at itinatag kita, lalo pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhig panaog
sa gitna ng mga batong mahalaga. Di ba? Sa panahon ni Job. Ikaw ay sakdal, sabi ng Diyos, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula nung sa araw na ikaw ay lalangin. Okay? So, ibig sabihin, hindi, God is not author na, sabi nga ng Diyos nilikha ko ang liwanag, nilikha ko din ang dilim. Okay? Pero, ibig sabihin ko, hindi ibig sabihin ang Diyos palang gumawa ng masama. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi author ng masama. Ang ginawa ng Diablo, tinitwist lang po niya. Okay? Pag sinabing tinitwist, ang puti, gagawin niyang itim. Ang tama, gagawin mali. Ibig sabihin, kaya nakakagawa si Satanas ang bagay niya dahil merong tama. Pag may tama, mamaliin lang niya yun Di ba? Kaya nga ibig sabihin, Antichrist is anti-word. Di ba? Mark of the beast is means the anti-word. Ibig sabihin, laban sa salita yun Di ba? Hindi siya kampe. Ibig sabihin, ang pero pinabatayan niya, ano ba, sinabi ng Diyos, puti ka ba? Ito yung tama. Sabi niya, ito naman sabi sa Satanas, ito puti. Di ba sabi ng Diyos, tunay ba sinabi ng Diyos na wag mamamatay kayo? Di ba sabi ng Diyos, oras na kain mo, mamatay kayo. Pero sinabi dito, sinabi ba ng Diyos, oras na kakainin mo, mamatay kayo? O ba, parang binabalikat niya. Eh, ang ginagawa ni Satanas, sa salita ng Diyos is twist. Okay? Pero, pag-usapan natin yung angel muna, si Lucifer. Kasi sabi ng Panginoon dito, nung araw na nilikha siya ng Panginoong Diyos, siya ay sakdal sa kanyang lakad. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Okay? Sabi niya sa 16, dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pagdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at pinamahamak kita o tumatakip sa kurubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Okay? Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Okay? Kasi sa lahat ng angel na nilikha ng Diyos, si Lucifer ang pinakamagandang anghel. Okay? Mamaya, doon sa Isaias, binanggit siya the bright morning star. Okay? Kaya walang masama pag nagkaanak kayo, pangalanan yung Lucifer. Pwede, maganda yan. Kasi Lucy, maganda yung Lucifer. No? Kasi the bright morning star. Okay? Magandang pangalan yan. Di ba? Sabi niya, ang iyong puso. Pero, kasi, maganda siya ang anghel Siya ang pinakamagandang anghel sa lahat ng nilikha ng Diyos. No? Ibig sabihin, pero sabi niya, dahil sa kagandahan niya, di ba? Namataas daw yung kanyang puso. No? Dahil sa iyong kagandahan, iyong pinahamak ang iyong karunungan. Dahil sa iyong kaningningan, aking nihagis ka sa lupa, aking nilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Okay, so ibig sabihin, yung sinabi ko, nang nilikha ng Diyos si Lucifer, hindi ba alam ng Diyos na magkakasala siya? Alam niya. Kasi kung hindi niya alam yun, teka muna, nagkamali pala ako ng pagkakalikha. Diba? Pag nagkamali siya, hindi siya Diyos. Pero alam niya yung ginagawa niya. Alam niya na si Lucifer ay katalikod. O, doon pa lang sa langit, may pag-iwan na O, di ba? O, nauna muna sa langit yung pag-iwan bago nangyari sa ibabaw ng lupa. O, ibig sabihin, kung ano ba nangyari sa ibabaw ng lupa, nangyari na muna sa ibabaw ng langit. Di ba? Ibig sabihin, kung si Satanas nga dating worshiper ng Panginoon, pero sa kabila na siya pinupuri. No? Siguro, nagsiselos itong si Satanas kasi bakit ikaw na lang lagi pinupuri? So, gusto niya siguro, maging siya rin isa, purihin din. Pero hindi gusto ng Diyos yun. Anong ginawa ng Diyos? Pinalis. Okay? Ngayon, basa tayo sa Isaiah 6, Isaiah 14, verse 12. Ito pala, following verse pa rin ito, di ba? Yung hinulog na ng Panginoon Diyos si Lucifer sa lupa, ito. Sabi nito, ano pa, ilipat mo nga sa analysis sa word na English. Gusto kong pakita yung ito, tingnan nyo. Okay, sa 12, sabi niya, how thou art fallen from heaven, O Lucifer. O, di ba? Gandang pangalan O, Lucifer. Di ba? Sabihin ng Lucifer ay the bright morning star, the son of morning, anak ng araw. Di ba? Anak ng liwanag. How thou art cut down to the ground, which didst weaken the nation. So sabi niya, okay, lipat na natin sa Tagalog para mas verse 13, ang sabi niya, at sinabi mo sa iyong sarili, ako isasampa sa langit. Ito kasi problema doon, di ba? Nilikha ng Diyos si Satanas ng bright morning star, pinakamaganda sa lahat ng anghel. Hindi ko ba natutuwa? Di ba? Sa lahat ng anghel, ikaw yung pinakamaganda.
Tapos ikaw pa yung worshiper leader, kaya nga, delikado mga worshiper eh. Di ba? Kaya nga, kasi si Lucifer, diyan bumagsak eh. Di ba? Hindi sapat yung pagiging worshiper na nga sila. Hindi pa sila kontento. Di ba? At the same time, maganda na nga sila eh. Maganda na siya. Pero sabi nito, ang problema rito, di ba? Ano sabi? Hindi siya kontento sa sarili niya. Pero sabi, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ang gusto ni si Lucifer, tayo yung mga bituin ng Diyos, gusto niya, lampasan pa tayo mga anak ng Diyos. Diba? Kahit sabihin mong angel sila, pero wala nang tataas pa sa anak ng Diyos. Okay? Pero gusto niya, lampasan pa yung anak ng Diyos. Aking itaas ang aking luklukan sa itaas ang mga bituin ng Diyos. Bituin niya, at tayo po yan, tutuwag yan. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduludulong bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa. Di ba nakita nyo? Pag nakita nyo sa isang taong si ako'y. Di ba? Sabi nyo, Lucy, ikaw ba yan? Di ba? Kasi ang isang tao na believers, mga kapatid, hindi yan palaging si ako. Di ba? Ayan. Kaya sabi niya, sa verse 14, ako'y sasampa sa itaas. Ayan. Sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapak, ako'y magiging gaya ng kataas-asan na mo, gaya. Gusto sabihin, gusto na yung Lucifer, maging kapantay ng Diyos. Pero ano sabi sa 15? Okay, sabi niya, gayon may bababa ka sa Sheol. Kasi pag sino mong Sheol, impyerno po yan sa mga kaduludulong bahagi ng buhay. Yan. Gusto sabihin mga kapatid, pag tumalun ka sa Revelation 12, okay sis, Revelation chapter 12 tayo, nung tinapon ng Panginoon, bago nangyari, nagkaroon ng digmaan sa langit. Okay? So may na-convert si Lucifer, ilan, 1/3 na anghel ang nakuha niya. Diba? Ilan yun? Pag binasa nyo sa opening, doon sa mga cell, doon sa mga pakakap, ang bilang ng angel is 200 millions. 1/4 lang po yung nakuha niya. 200 millions yun. Imagine, ilang millions pa yung natira sa Panginoon. O di meron pa siyang 200, 600 million pa. O, diba? Okay, verse 1. O sabi nito, at isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na ramta ng isang damit, maramta ng araw. Okay, hindi ko na papaliwanag yan. Sige, verse 3 na lang siguro tayo sis, para mabilis. Okay, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, narito ang isang malaking dragong mapula. Okay, banggit dito sa talatang Revelation, ay isang dragong mapula. Actually, si Satanas to. Okay? Doon sa Ezekiel at doon sa Isaiah, ay tinawag sa Lucifer, pero dito ay naging tinawag ng mapulang dragon kasi siya ay nagkasala sa Diyos. Niya ay tinawag siyang dragon. Okay? Sabi niya na may 7 ulo, 10 sungay at mga sa kanyang mga ulo ay may 7 diamante. Okay? Verse 4. At kinalagkad ng kanyang bundol ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit. Okay? Sabihin, na-convert niya yung 3 bahagi, 1/3 ng angel doon sa langit at pinagagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harap. Ayan. Ibig sabihin, nung si Lucifer ay nung hinagis ng Panginoon sa ipapaw ng lupa, mayroon siya na-convert na 1/3. Okay? So ngayon, tanong dito. Okay? Kung Diyos po pala siya, pastor, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yun nung tumalikod siya? Okay? Ayan, sabi ko nga, ang Diyos, mga kapatid, alam niya po ang lahat ng bagay na mangyayari. Pero hinayaan lang ng Diyos yun. Okay? Kasi parang sa tingin natin, sa simula, parang wala na, hindi natunod yung plano ng Diyos. Pero walang bagay na mali sa Diyos. Okay? May mga mali man sa ginagawa ng Diyos na nilikha niya, pero siya, hindi siya nagkamali. Okay? Okay. Ngayon, talon tayo ng Genesis. Kasi pinapakita ko lang muna sa inyo yung knowledge of God, ha? Yung karunungan ng Diyos, yung kaalaman niya, kung gaano kalawak ang karunungan. Okay, verse chapter 3. Okay? Ngayon, Genesis chapter 2, 9. That's okay, 2:9. Okay, tingnan natin mga kapatid. 2:9. Tingnan niyo mabuti, ha? At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin, gayon din naman ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang sabi, pinatubo ng Diyos, nilikha ng Diyos ang lahat ng punong kahoy
na nakalulugod sa paningin niya, mabuting kanin, at isang panibagong punong kahoy ay punong kahoy na buhay, at pangatlong kahoy ay punong kahoy ng pagkangilan mabuting masama. Sino po itong punong kahoy ng pagkangilan mabuting masama? Ang serpente. Ang tanong, hindi ba niya alam kung ano mangyayari sa serpente? Alam. Di ba? Alam niya po yung beginning, alam niya po yung ending. Di ba? Walang problema sa Diyos, pero yung problema doon sa sinabi ng Diyos, sibulan ang lahat ang lupa, Genesis 1:11 to 12. Nasabi doon, Genesis 11:1 says, Genesis 1, siyempre na, pasensya na, medyo malikot tayo. Okay, sabi ito, sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo. Diba? Mayroong mga damong hindi pakinabang. May mga damong pakinabang. Tama? May panirang damo. Pero baka sinabi, ba't ligapan ng Diyos? Panira naman yan eh. O, diba? So, alam niya na yun ay panira. Pero, gusto niya yun eh. Gusto niya gawin yun eh. Kasi dahil may purpose. Diba? Okay. At sinabi ng Diyos, simulan ang lupa ng damo, pananim ng kakapinhi, punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nakagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim ng kakapinhi ayon sa kanyang pagkapananim at punong kahoy na namumunga ayon sa pagkakahoy. Ayan. Sinabi ng Diyos, lahat ng punong kahoy. Halimbawa, saging. Diba? Mabuti yan. Ang bunga puno niya, saging. Ang saging din po yung saging din po yung bunga. Diba? May mga punong kahoy na hindi mo mapapakinabangan. Diba? May mga punong kahoy na dilika lang ng Diyos pero parang tingin mo parang walang pakinabang. Pero sabihin, Panginoon, ba't kami kakapan ng mga punong kahoy na walang pakinabang? Dapat lahat na punong kahoy, ginawa mo, lahat na may pakinabang, marunong ka pa sa Diyos. Pero alam ng Diyos, ang simula ng punong kahoy na yon, di ba? Sinabi niya, sibulan, mga binhi yun nasa ilalim ng lupa. Sinabi niya, magsitubo sila. Hindi ba alam ng Diyos kung kailan nilitaw yun? Tutubo. At kailan niya mamumunga, kailan siya mamamatay? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na mangyayari sa babae sa Eva. Alam niya na gagayain siya ng ahas. Alam ng Diyos yun. Pero pastor, bakit pinabayaan ng Diyos? Di ba? Walang problema. Hindi ang Diyos ang may author ng kaguluhan. Okay? Ang may author ng kaguluhan, dahil gusto ni Lucifer na mag-create ng kanyang kingdom, ang ginamit niya, yung kung ano yung nilikha ng Diyos, yun ang Diyos ang gumamit. Di ba? Pero may mga tao talagang magagamit niya. At may mga tao talagang sadyang hindi niya magagamit. Okay? May mga tao na buhay sa ibabaw ng lupang itong mahabang panahon, masamang tao. Diba? Pero sa dulo ng panahon, narinig niya salita ng Diyos. Humingi siya ng pagsisisi. May mga tao naman na sa mundong ito, parang hindi makabasag pinggan. Diba? Yung sinasabi na, parang naman hindi ka makapagbasag pinggan, parang ang banal ng banal. Pero hindi ligtas yun. Nung siran mo ng Word of God, hindi yan tumatanggap. Pero sabihin ko, both side, alam ng Diyos yan, kilala ng Diyos ang bawat mga tao. Diba? Hindi tayo, sabihin nga, maging mabuti man tayo sa ibabaw ng lupa. Iba-ibang lahi pinanggalingan natin. May kanya-kanya tayong buhay. May mga tao, halimbawa, yung kwento ng buhay ko, di ba? Yung buhay ko, hindi ako nabarkada. Hindi ako mga bagay na nagawa ng isang tao na naranasan niya na barkada, na uminom, di ba? Naglasing. Pero si Pastor John, hindi ko naranasan yun. Kasi bakit? Kasi yun ang buhay ko eh. Di ba? Yun yung ginagawa ko na nabubuhay pa ako sa ibabaw ng lupa. Pero hindi ko pa kilala ang Diyos. May mga tao naman, naranasan nila yung bagay na yun. Sabihin, iba-iba. May mga tao na talagang sadyang mahilig sila mag-aral. Talagang ligas sila talaga nag-aaral. May mga tao talagang hindi ligas sila mag-aaral, kundi barkada. Di ba? May mga tao naman na iba tayo ng kwento, mga kapatid. Pero sabihin niya, lahat yun ay tayo may gawa. Diba? Alam ng Diyos yung mga bagay na yun, mga kapatid. Kilala tayo ng Diyos eh. Diba? Yun ang isang bagay na, halimbawa, nung kinain na nila Eva at Adan yung pinagbabawal na putas, diba? Pinalaya sila ng Diyos. Diba? Alam din ng Diyos yun, na dating ang panahon, papalayasin niya sila sa Garden of Eden. Alam niya na magkakanak ng dalawang lalaki, di ba? Pareha silang nag-alay.
Ang tanong, nung naglalabas si Cain ng mga andog, parang sana, Pastor Jun, kaya nga, sinabihan na lang ng Diyos si Cain, huwag ka namang effort, Cain. Kasi sayang yung effort mo, hindi ko rin matatanggapin. Ba't hindi sinabi ng Diyos yun? Ba't inayaan na lang niya? Yan gawin ni Cain yun. Ngayon, hindi ba alam ng Diyos yun? Alam ng Diyos. Pero lahat ng ginagawa ng tao sa ibabaw ng lupa, hinahayaan lang niya. Diba? Hinahayaan lang niya. Halimbawa, parang ganito. May mga sadyang mga tao, sabihin natin, may nilikha ang Diyos na palay. Pag sinabi kong palay, iba, ang uri nito, iba, diba? Palay niya, yung makikita niyo palay, makikita niyo kalikasan. Palay talaga yan. May mga nilikha naman ng Diyos na sunflower. Iba yung sa palay, pero halaman din yun, di ba? Pero iba ang buhay din ito, di ba? May mga tinatawag na nilikha ang Diyos sa paniranda mo. Hindi niya kayang mamunga katulad ng palay. Kasi ang ginagawa niya, paniranda mo. Pero alam lahat ng Diyos yun. Di ba? Pero pagdating sa predestination, pagpili niya, hindi na pipiliin ang punong ang tinatawag na paniranda mo. Di ba? Alam niya lahat ng bagay, pero alam niya kung sino yung pipiliin niya. Kaya sabi doon sa Bible di ba? Na sabi niya, all things work together for good. That love God. Di ba? Sa lahat ng, sabi niya, according to nagmamahal. Sabihin, sa lahat ng tao nagmamahal sa Diyos, mabuti ka man o masama, basta't may pagbahagi ka sa buhay mo na mahal mo ang Diyos, sabi niya, sabi niya, sila ay nakilala na niya bago pa ang langit at lupa. Tapos nakilala niya, sila ay kanyang itinalaga. Pag sinabing itinalaga, itong part na pag-aaral yan. Huwag muna tayo dyan. Dito muna tayo sa foreknowledge. Diba? Foreknowledge, pag sinabing foreknowledge mga kapatid, wala tayong pwedeng itago dito. Kilala tayo ng Diyos. Diba? From lahat ng mga bahagi ng buhay natin, lahat ng mga buhay natin, gusot ng buhay natin, kilala tayo ng Diyos mga kapatid. Mula doon sa bagay na wala tayong may tatago sa Kanya. Lantad na lantad tayo mga kapatid. Ngayon, diba? Nung nangyari na pinatay ni Cain si Abel, diba? At sabi, nagkaanak sila ng panibagong anak, itong si Seth, at dumami yung tao, sabi doon, at nakita ng mga anak ng Diyos na magagandang anak ng tao sa sanlibutan, anak lahi ni Cain. Ang tanong, hindi ba nakita ng Diyos yun? At sabi ng Diyos, tinawag niya si Noe, diba? Ito nyo, dito na makikita mga kapatid, yung pagpili, di ba? Isipin dito, para makita nyo, ba't pinili ng Diyos si Noe? Yan. Kasi ibang topic na yan, predestination na yung tawag doon. Kilala niya ang lahat ng tao, diba? Andito po si Noe, kilala ng Diyos si Noe, pag pinag-usapan ng foreknowledge of God, kilala niya si Noe. Pero bakit pagdating sa predestination, pinili niya si Noe bilang propeta ng Diyos. Ang gagawa ng bang? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi nakita na ng Diyos ang buhay ni Noe, dito pa lang sa foreknowledge na alam na pag kinausap siya ng Diyos, susunod siya. Kasi bakit? Sabihin natin, may binhi siya ng isang mabuting binhi. Pero kung si Noe isang paniranda mo, kahit anong tawag ng Diyos dyan, hindi niya susagot. Kaya nga, walang ibang tao na tinawag ng Diyos, si Noe lang. At wala nang iba pang Noe, si Noe lang. Katulad si nangyari kay Jonah, di ba? May pagpili ang Diyos. Sino pinili niya? Si Noe. Kasi si Jonah. Pero si Jonah, hindi agad niya sumunod. Pwede sabihin ng Diyos, teka muna Jonah, dahil matigas ang ulo mo, pipili na lang ng ibang tao. Wala tayong magagawa, mga kapatid. Dahil nung tinawag ng Diyos si Jonah, kilala niya yan from the beginning to the end. Right? Alam niya, tatalikod muna yan. Pero alam niya, bakit ka pinili si Jonah? Ganun pala kilala ng Diyos Kasi alam niya, ganun lang si Jonah. Yun ang karakter ng Jonah. Pero alam niya, darating ang panahon, susunod din si Jonah. Diba? Minsan, bakit ikaw nilagay ng Diyos sa pastor? Bakit ikaw nilagay ng Diyos sa leader? Bakit ikaw nilagay ng Diyos sa dito ministry? Diba? Kasi kilala ka ng Diyos Yung isang bagay doon mga kapatid. Pag kilala ka ng Diyos, diba? Kung pipilitin mo, yun nga, kung si Noe ang nilagay ng Diyos sa bilang gagawa ng daong, si Jonah na lang, tinawag ng Diyos, hindi sumunod, sabi ng Diyos, teka, tumakas dito si Jonah, imbis na pupuntang Tarsis, papuntang Ninive, pumunta ng Tarsis, sumakay pa sa barko, di ba? Talagang taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kung kayo ang Diyos,
Hindi ba nakita ng Diyos yun? Kita ng Diyos yun. Kasi yun ang buhay ni Noah. Yun ang buhay ni Jonah. Bawat tao may kanya-kanya tayong buhay. Diba? Si Jonah may kanyang buhay siya. May nakita ng Diyos yung buhay ni Jonah. Pero bakit sinabi ng Diyos, teka muna, hindi mo pala gagawin susundin eh? Hindi. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kasi sabi ko nga, bakit si Jonah tinawag niya tumalikod? Alam ng Diyos yan, babalik pa rin si Jonah. Kahit tumalikod siya, babalik yan. Kasi bakit? Kasi si Jonah yung binigyan niya ng special na trabaho. Ngayon, di ba? Yun yung isang bagay na pagpili. Bakit sa dami-dami ng Israelita, si Moses ang pinili ng Diyos? Di ba? Matalino siya. Sabi niya, ay tama lang, matalino si Moses. Pero hindi yun ang batayan ng Diyos. Alam ng Diyos, si Moses, kahit matalino, nakita niya by foreknowledge of God, kita niya si Moses na isang araw, uubarin ni Moses yung kanyang karunungan. Kaya nung nakita ng Diyos dito, pinili niya si Moses. At walang ibang Moses na pwedeng gamitin niya kasi si Moses lang yung karapat-dapat. At bawat panahon, may mga taong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At ang Diyos ang tumatawag. At kapag niligay ka ng Diyos sa isang posisyon, hindi yung aksidente. Alam niya, may mga tao talagang sadyang marupok, may mga sadyang mahina. Bakit may mga taong nilalagay niya sa isang mataas na posisyon? Kasi alam niya, matibay yung taong yun. May mga tao naman binigyan ng isang katungkulan pero hindi matibay, di ba? Ups and down. Konting problema lang, dapa. Konting tayo. Di ba? Pag may blessing, malakas. Pero bakit si pastor nilagay doon sa pagiging pastor, kahit may blessing o wala, pero hindi siya nangihina. Kasi nga, may mga tao talagang ganon. Kasi nakita na tayo ng Diyos eh. Di ba? Pero tinatawag tayo ng Diyos according to kung ano yung buhay natin meron tayo. At doon tayo pinuposisyon ng Diyos. Kaya pinipili tayo. Di ba? Ngayon, nung dumami na, di ba? Dumami na, pinatay ng Diyos yung mga tao, nasa pamagitan ng baha, tapos dumami ulit ang tao, di ba? Tapos sabi dito, lahat na nangyari mga kapatid, sa ibabaw ng lupa, from Genesis, sa lahat na nangyari sa lumang tipan, hanggang sa lumitaw, bawat mga generation to generation, alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari. Pero yung sinasabi natin, alam niya lahat ng mga bagay. Yung sinabi ng Diyos, tinawag niya si Abraham, pumili uli siya. Kaya, sabihin, bakit si Abraham yung pinili? Pag pinag-usapan ng predestination, pag pinili nga si Abraham, saan pa si Abraham nabubuhay? Ang bayang pinagmulan ni Abraham is Babylonia. Diba? Pero bakit nung tinawag ng Diyos si Abraham sumunod? Sabi niya, sabi doon sa Biblia, at si Abraham, sa kanyang pananampalataya, ay tumalima sa Diyos. Kasi bakit? Kasi kahit na siya sa Babylonia, nakita ng Diyos ang buhay ni Abraham from the beginning to the end. Alam niya na mayroong isang bagay na sa puso niya, kahit galing sa sanahin ng hindi pananampalataya, mga sumasamba sa Diyos. Pero alam niya, meron sa puso niya na naghahanap sa ng Diyos. Inahanap niya yung Diyos. Kaya nakita ng Diyos yun. Kilala ng Diyos si Abraham. Kaya nung tinawag ng Diyos, sabi niya, Abraham, ang Diyos hindi tumatawag ng hindi na kilala ng tao. Lahat ng ginagawa ng Diyos, kilala niya ang tao. Di ba? Kilala niya yan. Nilagay niya kay Abraham. Sabi niya, Abraham, umalis ka sa iyong lugar, pumunta ka sa lupa yung tuturo ko sa iyo. Pag minasa mo yung Biblia, ang scripture, si Abraham ay sabi tumalima. Pag sabing tumalima, ay sumunod na may pananampalataya sa Diyos. Pero may mga tao, kung hindi si Abraham yon, tinawag ng Diyos, pumunta ka sa hindi susunod. Kasi bakit? Si Abraham mga bukod tanging ganong tao. Diba? Kaya bawat isa sa atin, kilala tayo ng Diyos. Kilala ng Diyos yung kapasidad natin bilang tao. Kilala ng Diyos kung ano yung ating, ba? Kilala tayo ng Diyos eh. Kasi kung hindi niya tayo kilala, hindi niya alam ang lahat ng bagay. Tama? May mga tao ditong, di ba? Hindi ko naman sasabihin ng mga pangalan. Sabihin natin, di ba? May mga tao malakas talaga yung pananampalataya. Kahit ano mangyari, di ba? Mayroon man o wala. May mga tao naman pagka may problema dumating, di ba? Parang bagsak sila. At kapag may blessing na naman, malakas na naman sila. Kasi alam mo kung bakit mga kapatid, yung kasi sila eh. Pero nakita ng Diyos yung buhay nila na gano'n.
Pero kahit ganun yung taong yon, may ang Diyos, tinawag pa rin yon. At meron pa rin siyang part na gagawin na ministry. Pero iba nga lang doon sa ministry. Pagkamat maraming pwedeng maging Moses, pero si Moses lang ang very qualified. Kasi nakita ng Diyos, yung talagang yung faithful ni Moses sa salita ng Diyos. Diba? Lahat ng bagay na binigyan ng Diyos ng katungkulan ay hindi po yan aksidente na binigay lang ng Diyos siya. Pag meron man tayong katungkulan ngayon, dito tayo sa kalooban ng Panginoon, kilala tayo ng ating Panginoon, may mga bagay na alam niya yan, okay? Okay, so yun po yung mga kapatid. So balik tayo nga doon sa Romans chapter 8, gusto kong balikan. Okay, para makuha natin yung ating Romans tayo. Romans 8. Okay, sabi dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay nagkakalangit na gumagawa. No? Gumagawa sa kibubuti ng sisiibig sa Diyos. Okay, for example, para maintindihan natin yung sinasabi kong foreknowledge. Nakita tayo ng Diyos. Halimbawa, nakita ng Diyos yung buhay ng palay, nakita ng Diyos yung buhay ng damo, nakita ng Diyos ang buhay ng saging, nakita ng Diyos ang buhay ng isang buko, nakita ng Diyos ang buhay ng isang papaya. Nakita ng Diyos yan. Di ba? Mayroon silang kanya-kanyang kung ano yung puno, yun ang kanilang buhay. Kung ano yung kanilang, yun ang buhay nila, mga kapatid. Kung halimbawa, siyempre, di ba? Alam ng Diyos na bawat puno. Alam niya lahat. Di ba? Pero pag pinili ko, halimbawa, pipiliin ko ito si palay. Ba't ko siya pinili? Pwede ko piliin ito, pero iba si palay. Pwede ko silang gamitin, pero si palay kasi ang ginawa ko. Kasi siya lang yung talagang fix doon sa papagawa ko sa kanya. Diba? Kaya pumapasok yung pagpili ng Diyos eh. Yung pagpili niya, sabi ni Brother Branham, hindi ko pinili, gusto ko si Brother Louie, ayaw kay Brother John Marie. O gusto ko si Brother John Marie, ayaw kay Brother Louie. Hindi gano'n. Ang sabi ng Diyos, pumili ang Diyos dahil sa according to your works. Sa ginagawa mo sa ibabaw ng lupa. Kasi bakit? Nakita ka na ng Diyos eh. May mga taong hindi sincero. Sa umpisa lang sila malakas, naglilingkod. Pagdating ng dulo ng buhay nila, tatalikod din yan. May mga tao naman kung tinawag na Diyos from the beginning to the end, ganun, hindi nagbabago yung kanilang sigla. May mga taong katulad ni Judas, di ba? Ni Judas, tinawag siya ng Diyos, pinili siya, pero hindi according, kasi pag sinabi predestination, hanggang destiny yun eh. Save ka, di ba? Ngayon, pinili niya si Judas, hindi para maligtas sa eternal life. Pinili niya si Judas para to condemnation. Ibig sabihin para siya ay parusahan. Kasi bakit? Yung gawa niya ang nagpapakita. Di ba? Ilang taon niya kasama ang Panginoon, kasama pa niya nagpapalala sa mga demonyo, napapagaling na may sakit. Pero hindi pa rin talaga fully yung kanyang buhay na surrender niya sa Panginoon. Nagawa pa niya ipagpalig si Lord eh. Dahil sa pangangailangan niya. O, di ba? Ibig sabihin, may mga ganong bagay mga kapatid. Ay, ibig sabihin, di ba? Kilala ng Diyos ang bawat buhay natin. Kilala ng Diyos sino yung sincero, sino talaga yung naglilingkod, sino talaga yung pakitang tao, sino talaga yung nagkukunwari, no? Sino talaga yung talagang believer talaga sila, na sumusunod. Iba talaga yung talagang sama-sama lang. Pero iba talaga, kasi bakit mga kapatid? Kasi nakita ng Diyos yan buhay nyo. Ang Diyos ang nakakakilala sa inyo. Kaya siya lang, tapos pag nung sinabi niya, kaya sabi nito, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay nagkakalagip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Lahat ng mga tao, di ba? For example, halimbawa lang, ang daming tao dito ngayon, pero sasabihin, hindi ko alam kung sino yung nagmamahal talaga sa Diyos. Sino talaga yung may pagsubok o wala, maglilingkod sa Diyos. May pera, wala, maglilingkod sa Diyos. Sino dito yung talagang ano mang problema, ano mang mangyayari, di ba? Maglilingkod sa Diyos. Hindi ko alam yan, pero ang Diyos alam niya. Kilala niya yung kung sino yung mga taong yun. Ngayon, halimbawa, yung sa lahat ng dami ng tao na yun, sa 1 milyon, kasi, di ba? Sa 1 milyon, sabihin na lang natin, ang nakita ng Diyos na sincero ay, sabihin natin, 50,000. Kasi 1 million eh. Okay, para, di ba?
Oh, ngayon sabi niya, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay na laging gumagawa sa ubuti ng sisibig sa Diyos. Sino yung ibig sa Diyos? Yung 50, yung 50,000. Pero yung labas na yung 50,000, hindi sila umiibig sa Diyos. Kasi bakit? Nakita ng Diyos yung buhay nila. Nakita ng Diyos yung puso nila. Nakita talaga ng Diyos yung ginagawa nila. Di ba? May nakakita man o wala. Nakita ng Diyos na yung talagang paglilingkod talaga ay sincero. Di ba? Na talagang sila ay, pag nagagawa nila magbasa ng Biblia, nagagawa nila maputugtog ng mga Christian song, nagagawa nila talaga yung mga narinig nilang sa misahe, ay pinsisikapan nila na yun ay may pabuhay nila. May mga tao na narinig, pero hindi nila pinsisikapan magbago. Na para bang nangyayari? Papasok dito sa tenga, lalabas yun sa kabilang tenga. Pero may mga taong narinig na salita ng Diyos, pero pinapasok nila dito sa buhay nila. Kasi ibinububog yung buhay nila, mga kapatid. Kasi bakit? Ito yung mga taong sinasabi dito na sila yung sisibig sa Diyos. Sa makatid bagay na yung mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Sino yung tinawag? Yung 50,000. Kasi nakita ng Diyos yung puso nila. Kilala ng Diyos. Yung ibang tao, kilala niya, di ba? Pero ba't hindi na pinili? Hindi niya tinawag. Kasi hindi yung tutugon. Ang tutugon, yung 50,000 na umiibig talaga sa Diyos. Di ba? Kahit sabihin natin, masama silang tao sa buhay nila, hindi maganda pamilya nila, hindi maganda reputasyon nila, o bangit man, pero isang araw, tinawag sila ng Diyos, kasi may isang bagay sa ibuturo nila. Di ba? Kahit sabihin mo, galing pa sila sa, sabi nga ni Brother Banam, sa kwento niya doon sa isang binatang bata pa, maliit pa lang siya, sabi niya, inahanap niya yung Diyos, sabi niya na, sabi niya, napunta sa Katoliko, nasa sign of the cross daw siya, kasi yun nga pagkakalam niya sa Diyos. Pero nung dumating ang panahon, nahanap niya, lumabas sa doon, lumipat na naman siya sa ibang lugar. Sabi niya, sabi ni Brother Banam, bakit siya may ganong puso? Kasi bakit? Sabi ni Brother Banam, kasi kahit masama yung taong yon, pero meron siyang kaunting bagay sa puso niya, talagang hinahanap niya ang Diyos. May mga tao naman talagang, hindi talaga nila hinahanap ang Diyos, di ba? May mga tao naman talagang hinahanap nila ang Diyos kahit malit na bagay lang. So, yun yung po yung isang bagay ng mga kapatid. Siyempre, ang pipiliin ng Diyos doon, kilala tayo ng Diyos parehas, pero ang pinipili ng Diyos doon, yung mga tao talaga na nakita niya maglilingkod. Di ba? Yung sincero. Eh, sabi niya dito, tinawag niya daw, alinsunod sa kanyang nasa. Okay, verse 30 at 29. Ano sabi niya? Sapagkat yung mga nanguna pa'y kanya nang nakilala. For knowledge. Diba? Kaya, hindi ka pa naging tao, kilala ka ng Diyos. Diba? Kilala ng Diyos kung ano yung ginagawa mo dati, alam ng Diyos kung anong buhay mo dati. Pero, baliwala yun sa Panginoon. Ngayon, ba't ka nandito? Kasi may sabihin, oo, sasabihin natin, meron po kasi nag-invite sa akin, may nag-aya sa akin. Oo. Pero lahat yun ay bahagi yun ng pagkakilala ng Diyos sa'yo. Kasi kung hindi ka sumama sa Kanya, diba? Lahat yun ay plano. Lahat yun ay ikaw. Lahat yun ay ginagawa mo dahil meron kang pagmamahal sa Diyos. Dati hindi mo pa alam yun. Kasi ikaw ay may amnesia. Pero nung nalaman mo na sa salita ng Diyos, kaya pala. Diba? Minsan, niyaya ka lang ng kaibigan mo. Minsan, sinama ka lang ng isang kaibigan o sinama ka lang dito para makakilala ka. Pero isang araw, diba? Nagulat ka na lang na bigla mo na lang na niyakap yung salita ng Diyos, napakadali sa iyo ipabuhay yung salita ng Diyos. Kasi kahit isang bagay na alam ng Diyos na, diba? Nakita ng Diyos kayo ng buhay mo ngayon, maglilikod ka. Diba? Kasi, yun nga, nakita ka na ng Diyos. Ibig sabihin, isang bagay na ikaw, noon pa man, nakita ka na ng Diyos sa kanyang paunang kalaman, kilala ka niya. Kilala niya ang buhay mo na maglilingkod ka. Okay? Kaya, pinili ka ng Diyos, ito, sabi niya, sapagkat yung mga una pa yung kanya nakilala, siyempre, pinupipiliin niya. Siyempre, yung mga tao may puso talaga sa Diyos, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng kanya. Ngayon, diba, nakita ng Diyos, mali ka dito. Pero meron siya nakita dito, na mayroong pagmamahal sa Kanya. Ngayon, sa pangalawang yugto, pinili ka ng Diyos. Kumbaga, sa maraming tao, ito yung kinuha niya. Sabihin, sa daming-daming bansa sa buong mundo, bakit kinuha ng Diyos ang bayan Israel na maging isang bansa? Kanyang tinawag na kanyang bayan. Ba't bansang Israel?
Kasi meron siya nakita sa Israel. Di ba? Bakit na pinili yun? Maraming bansa. Pero ba't pinili niya yung bansang Israel? At sabihin, ito, bansa ito ng Diyos. At sabi niya, walang ibang bansa kung kikilalanin, kundi kayo lang. At ang sino ba? Sabi niya, at ang kumalaban sa inyo ay kalaban ko. Ang kaibigan mo ay kaibigan ko. Ang sino mang pagpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sino mang kalaban sa iyo, kalaban ko. Bakit ganun ng Diyos? Kasi nakita niya, makikita mo rin kasi pagmamalasakit din ng bayang Israel. Sa Diyos na kailangan sinasamba. Kaya yun ang isang bagay yun mga kapatid. Kaya sabi dito, kilala ka na ng Diyos ang pasimula pa. Kilala ka niya, nakilala ka niya. Kung nakilala ka niya, pagkatapos nun, hindi ko nalalaman dito ha, pinili ka niya. At ang purpose niya, kaya dito, unti-unti ka niya binabago. Kasi, alam niya, bride ka dito. Alam niya, nobya ka ni Kristo. Diba? Pero nasa maduming kalagayan ka. Pero alam niya, diba? Kasi sabi ni Brother Branham, ang bride lang, ang sinasabi niya, meron tinatawag na nababago. Diba? Halimbawa, mula from sinner to saints. Yung tinatawag na, tawag dito, nakalimutan ko sa word ng English may winanggit si Brother Branham, yung muling resurrection na nabubuhay kalimutan ko yung term na yun. Resurrect day, yung ano, ang tawag yun? Yung parang nabubuhay lang, yung parang from sinner to saints ka, yung bride lang ang mayroong kapangyarihan na gano'n na nababago. Ha? Hindi, kalimutan ko yung term. Sige, anin ko na lang. Okay, sila lang yung may kapangyarihan ng babago. Kaya nga, pinili tayo, yung nobya. Nakita na yung nobya dito, di ba? Tapos pinili ka niya, sabi niya, ginawa kang katulad ng larawan ng kanyang anak. Kaya sabihin dito, inaayos ng Panginoon. Kaya dito pa ngayon sa loob ng church, kasi minumul tayo ng Panginoon bilang tayo larawan ng kanyang anak. So sa kanyang salita. Pero lahat muna, nagsimula yan, kilala ka ng Panginoon. Kaya walang aksidente sa ibabaw ng lupa nangyari mga kapatid. Lahat tayo kilala ng Diyos. May mga kapatid tayo sa laman. Diba? Niyaya mo, bakit gano'n na lang ako, pero pag ako, hindi ko ginagawa yun. Ba't di ko magawa yung ginagawa nila? Pag ako pagdating sa gawain talaga, inuuna ko talaga gawain ng Panginoon. Pero yung taong ito, kapatid ko sa laman, ba't hindi niya magawa? So, diba? May mga ganyan. May mga tao naman na inuuna nila ang Panginoon. Ba't may mga taong hindi ganun sincero yung kanilang papakita sa gawain ng Panginoon, di ba? Pero may mga tao naman na pagpasok sa church, di ba? Doon yung talagang sincerity nila. May mga taong, di ba? Iba-iba kasi, bakit? Kasi nga may iba tayo. Iba-iba tayo ng mga ugali, kanya-kanya tayo ng mga katangian. Kaya nga, sabi dito, hindi ako pwede maging si Waldo Louie. Si Waldo Louie, hindi siya pwede maging ako. Ako ito. Tinawag ako ng Diyos bilang pastor. Hindi sabihin si Brother Louie umayaw. Kaya ako nilagay ng Diyos. Walang ganon. Diba? Lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, ang Diyos alam niya yan. Kung nilagay man tayo ng Diyos sa isang posisyon, tandaan nyo, ang Diyos ang nakakita sa iyo. Ang Diyos ang nakakilala sa iyo. Kung nilagay ka man ng Diyos, halimbawa ako, nilagay ako ng Diyos sa posisyong ito, kilala ako ng Diyos. Alam niya, pag nilagay ako ng Diyos dito, pick ito sa akin. Ibig sabihin, hindi ako mahihirapan. Kahit in the spot, patawag po ako, Pastor, ikaw preacher mamaya, in the spot. Walang problema yan. Kasi bakit? Mabilis lang siya mag-preach. Kasi nga, ano niya yan gift niya na yan May mga tao naman, teka muna, Pastor, kung hindi ko kailangan, medyo mahaba yung preparation ko. Di ba? Kasi yun sila subukan mo yun ang ilagay mo bilang Pastor dito. Di ba? Ilagay mo yung mga taong walang, sabihin natin, may mga alam din sa mensahe. Pero hindi sabihin, hindi na nahasa sa pag-aaral nila sa sarili nilang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya ituturo nila pagdating ng panahon ng kamayo. Ang Diyos hindi po pwede maglagay ng isang manggagawa na nagkamali siya ng nilagay. Alam niya ang bukang sa tao. Diba? Nung tinawag ng Diyos si Moses, hindi siya nagkamali. Nung sinabi ng Diyos, sabi niya, di ba? Tusukin mo yung bato. Ginawa ni Moses, pinalo. Sabi, Pastor, hindi ba nakita? Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos, si Moses, mahimagsi ang kanyang pasensya. Ang nabago lahat ng pag-ugali ni Moses, pero alam nyo, ang bilang nabago ni Moses, temperance. Kung ba naman magkaroon ka ng congregation, 2 milyon.
puro mariklamador. Kung hindi ka ba naman bumaba ang tumaas ang temperance mo, ewan ko na lang. Sabi, Moses, dinala mo ba kami sa bundok na ito, sa lugar na ito sa ilang, para ba kami ay patayin mo? Diba? Gutubin mo? Ano sabi ni Moses, kulang na lang sabihin ko sa inyo, hindi ba ninyo nakita yung hinati ng Diyos ang dagat? Hindi niyo ba nakita yung haliging apoy naglalakbay kasama natin, yung haliging ulap sa gabi? Diba? Binuhos ng Diyos ang mana. Binuhos ng Diyos ang pugo. Sasabihin niya, ito lang ang bagay na ito. Kunting lang, nagugutuman ka lang ng konti. Nauuhaw ka lang ng konti. Na parang sabihin niya, susumpain mo ng Diyos. Ikaw ba naman hindi ka ba naman walang mixing ang temperance mo niya pag ganyan ang membro mo. Diba? Siyempre, 2 milyon yun Sabi nga ni Bada Banam, sa isang tao, kongregasyon, isang tao yun, isang ugali yun. Diba? Mamali ka lang ng interpretation sa isang tao. May mga taong mahabang pasensya. May mga taong hindi mo napansin. Kampo na. May mga tao naman na napagsalita ka lang parang si Pagdalo yan, bibiro mo, pero nabiro mo yan yung isa, hindi pala sa ganon. Medyo natakpo rin sa'yo yun. Kailangan, kilalanin mo din. Kailangan, pagka ikaw, higit mo si Pagdalo, kailangan, kilala mo si Pagdalo. Kailangan, pagka seryoso ka din. Pag si Pagdalo Manilip ang kausap mo, medyo may pabirong konti. Diba? So ganon. Siyempre, pagdating sa iba na naman yung gagawin mong, kasi nga, kasi kilala mo yung karakter nila hindi mo pwede sabihin, lahat sila po si Pagdalo Ipa-ipa yan, magkakaibang tao yan, magkakaiba din ang ugali. Di ba? So ganyan, tinuruan din tayo ng ating Panginoon Diyos. So ganyan yung po mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang foreknowledge. Kilala ng Diyos ang makasalanan, kilala niya si Satanas, kilala niya ang lahat ng mga makasalanan, kilala niya ang hindi naniniwala sa Kanya. Pero pagdating sa pagpili, hindi niya yung pinili. Ang pinili niya, yung mga taong alam niya, may puso talaga. Na maglilingkod. Diba? Kahit minsan sa anak mo, kahit anong pilit mo sumamba ka na. Pero ako, sa totoo lang, hindi naman ako pinilit kung maliit pa ako, Brad. Kasi kung pag maliit pa lang ako, parang kinahanap, gusto ko na talaga na sa gawain. Hindi naging mahirap para sa akin. Kasi nga, sabi ko nga, bawat mga tao, may kanya-kanya tayong buhay na pinambuhay si Baba ng lupa. At sabihin, pag binasa mo yung talata, pinili ka ng Diyos, kilala ka niya. At kung ano yung nakita niya, sabi niya rito, sapagkat yung mga nauna pa'y kanyang nakilala na, ay inalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya maging panganay sa lahat ng marami. Okay, so verse 30, at yung mga tinalaga niya, pinili. Ito nyo, foreknowledge, kilala ka niya. Yung nakilala niya dito, nakita ka na niya. Nakita niya na ikaw ay magmamahal sa kanya. Ngayon, nung nakita ka niya dito, hindi niya lahat pinili. Kasi yun, halimbawa, maraming puno yan. Pero pinili lang niya ay puno ng, halimbawa, palay. Ngayon, nung pinili ka niya dito, anong tawag dito? Tinalaga ka niya. Ikaw, palay ka ha. Ano sabi? At kanyang tinawag naman. Ayan, narinig mo yung mensahe. Tinatawag ka ng mensahe kasi yun ang ibig sabihin niya, tinatawag ka niya. At ang mga tinawag niya, doon pa naman nagsisisi, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, umahaminarin ka na pa yung luwalhati niya. So dahan-dahan, ikaw ay glorified na. Sabihin talagang napuro ka na ngayon na bilang anak ng ating Panginoon. Okay, babasa ako sa Islam code. Sa message na Tagalog to, nagsisikap na gawin, gawan ang Diyos. Type na lang nagsisikap. Yan. Paragraph 131. 131. Okay. Sabi dito, pinapahayag lang niya ang kanyang salita sa mga ikinalaga. O pinili na. O sabihin, hindi na sa foreknowledge siya, doon na sa pinili niya. Okay? Dito, kilala niya lahat. Yung anak ng Diyos, hindi anak ng Diyos, serpent seed, mga hindi serpent seed, mga antichrist, masasamang tao, mabuting tao, kilala niya rito. Pero dito, pinili niya na. Okay? Sabi niya, yung pinili niya, doon lang siya nagkakayag ng kanyang salita. Ngayon, kapag ginagamit ko ang salitang itinalaga, yan,
Ngayon, isang salita ito na hindi magandang gamitin sa publiko. Kasi pag ginamit mo kasi sa tao, sa lahat ng tao, ang ibig sabihin, ang Diyos ay may pinili na. Ang sabihin sa iyo, God is unfair. Diba? God is unfair. Ibig sabihin, pinili ka ng Diyos, ako hindi. Diba? Hindi na kasi maintindihan yung foreknowledge eh. O, diba? Yung foreknowledge, diba? Nakita ka na ng Diyos, ngayon, diba? Dito ka nabuhay sa panahon mo. Kailan ka pinili ng Diyos? Before the foundation of the world, wala pang mundo. Nakita ka na ng Diyos, pero ngayon ka pa lang nandito. Nakita ka na ng Diyos sa maglilingkod ka. Isang araw maglilingkod ka. Pag tinawag ka ng Diyos sa marinig mo yung mensahe, nakita ng Diyos na sasamba ka, unti-unti, parang may naiulawaan ka, tapos parang may binabago ka na sa buhay mo, inamin mo na ikaw isang taong makasalanan, ikaw isang ganito, tapos kung narinig mo sa salita ng Diyos, unti-unti binabago ka. Kasi bakit? Nakita ng Diyos na meron kang pagmamahal sa kanyang salita. Ngayon, nandito ka. Iyan yung ibig sabihin niya, nakita ka na niya before the foundation of the world. Pag nakita ka niya dito, pinili ka niya. Pero lahat sila, nakita ka naman dito. Lahat ng tao nakita niya dito. Sa foreknowledge. Diba? Maraming tao sa iba't ibang panahon, nakita niya yan. Nakita niya yung panahon na paglitaw mo dito. Nakita niya isa ka sa maglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, nung binugod ka ng Diyos, diba? Doon lang niya inihayag ang kanyang salita sa iyo. Kaya sabi dito ni Brother Branham, hindi magandang salita sa publiko ang ibig sabihin natin talaga. Lalo na kung mayroon tayong magkakahalong grupo sa pagitan ng Karayanian at Kalbanista. At hindi isang hiniling ko na sa inyong huwag ninyong isiping alam ko lahat ng ito, ko ito lahat. Ngunit pareho silang mali ayon sa kasulatan. Ang biyaya ay ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang mga gawa naman ay ginagawa ko para sa Kanya. Okay? Sabi dito, kita nyo, kung gayon ay mayroon ka na ito. Kung makikar sa alinman sa mga sanga, siguradong masusupungan mo ang isang sarili na nasa dulo ng sanga ay hindi na makakabalik pa. Maayos na pinagsama-sama ito parehas sa aklat ng taga-Epeso, para bagay ko. Okay? Next verse, next slide, sabi dito, ngayon, ngunit ang naturang salita, kapag ginamit ko yun, pinalaga, huwag niyong isipin ako. Iyon lang ang nag-iisang salitang alam ko kung paano gawin. Ito'y sa paunang kalaman ng Diyos. Sabi nga, hindi matanggap ng mga tao pag sinabi mong itinalaga. Pumili na ang Diyos ng langit. May mga tao pupunta sa langit, may mga tao pupunta sa impyerno. Diba, unfair? Pero pagka inisip mo kasi sa itang tinalaga, dapat, bago ka pumunta sa tinalaga, punta ka muna sa foreknowledge. Kasi maintindihan mo ang predestination kung mauna ang foreknowledge. Kasi dito, nakita ka na ng Diyos. Kaya nung pagpili niya, sabihin, dito ba, alam niya na kung sino nasa langit, sino hindi? Alam niya. O yung mga nasa langit, pinili niya. Ba't napipiliin niyo nasa impyerno? Hindi, alam niya na yun. Bubulusok na yun eh. Pero ang tanong, nagkamali ba siya ng pagpili rito? No. Kasi bakit? Nakita na niya ang buhay ng bawat isa. Okay? Sabi nito, yun daw ang paunang kalaman ng Diyos. Kita nyo, kaya niya nalaman. Kaya daw nalaman. Siya hindi niya maaaring sabihin, namatay siya upang ang lahat na imaligtas. Kasi kung sasabihin natin, namatay si Yesu Cristo para sa lahat. Diba? Di tapos na. Huwag na tayong mag-aral. Huwag na tayong maghumayo. Kasi, tapos na yung namatay siya kasi ligtas na tayo lahat eh. Diba? Kasi kung yun ang pagpapasihan, namatay siya para sa lahat. Pero sabi dito, ginawa niya, ngunit sa pamagitan ng kanyang paunang kalaman, ay nalaman niya kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. Kita nyo? Iyon ang alam niya. Hindi ko alam yun at hindi nyo alam yun. Kaya, nilulubos natin ang gawain ng ating sariling pagkaligtas ng may takot sa panginginig. Next slide. Ngayon, ngunit itinalaga ng Diyos ang kanyang salita at itinakda iyon sa lahat ng mga kapanahunan, ang kanyang paunang kalaman, ang dahilan na itinakda niya sa iglesia at sa mga tao ang tiyak na mga bagay na ginawa na niya mula sa pasimula. At pagkatapos ng Ebanghelyo ay pinapangaral sa kapanahunang iyon, ay pinapayag lamang sa ilang mga taong iyon, hindi ito nakikita ng iba sa kanila. Kita nyo, salamat sa iyo, Ama, na nilihim mo
ang mga bagay na ito sa mga mata. Kaya pala, may mga taong nakakunawa talaga ng salita ng Diyos. May mga taong kahit anong gawin mo, hindi na munawaan. Kasi, sabihin, ang Diyos ba binuksan? Kasi hindi binuksan ng Diyos yung mata nila. No. Hindi po. Sila mismo ang gumawa para hindi nila pakinggan ang salita ng Diyos. May mga taong gumagawa, pinakinggan nila talaga ang salita ng Diyos. May mga taong ay pakinggan talaga ang salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ko, alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nung narinig ng salita ng Diyos, yung mga tumutupad, yun lang yung pinili ng Diyos. Diba? Eh sabi niya, salamat sa iyo, Ama, nilihim mo ang mga bagay na ito sa mga mata na matatas at matatalino at inihahayag ito sa mga sanggol na matututo. Kita nyo, iyan ang pagtatalaga. Hindi sa ginawa niya ito sa pamamagitan na sasabihin mo, pipiliin kita at hindi kita pipiliin. Hindi daw ganun yun. Sa kanyang paunang kalaman, alam na niya kung ano ang gagawin mo. Ikaw ang gumagawa. Pero bago ka nakita ngayon dito, nakita na ng Diyos ang buhay mo. Sincere, maglilingkod, hindi, patalikod, kilala ng Diyos. Ano man ang ginagawa natin sa ibabaw ng lupa, ikaw, kilala ka ng Diyos. At kung ano man yung ginagawa mo dito, dyan ka pinili ng Diyos. So, yan po yung paunang kalaman. Okay? Nandito ko pa ha? Okay, next. Ano pa? Slide. Sa pamamagitan ng pagiging walang hanggan na yan, naniniwala ba kayong siya'y walang hanggan? Kung siya'y hindi siya maaaring maging Diyos. Kung gayon, isipin nyo, sa pagiging walang hanggan, alam niya ang bawat pulgas na magkakaroon dito sa mundo kung ilang beses kukurap ang mga pulgas na iyon ng kanilang mga mata o kung ilang sebo mayroon sa bawat pulgas, kung ilang dahon damo ang nadabuhan nito, ganyan ang walang hanggan at tayo ay may hangganan. Natitisog tayo sa kadiliman, pinalitulad tayo ng Diyos sa lupa, nangangailangan magkaroon tayo ng isang tagapanguna at mga tagapangunang iyon ay hindi tao, ang tagapangunang iyon ay ang banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu ni Kristo sa gitna na natin, kaunti pang panahon, hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ang kanyang pisikal na pagkatao ay dinalaan sa trono ng Diyos, kung saan ang Espiritu ay nasa trono na ngayon si Kristo. Si Jesus, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat sasamahan ko kayo hanggang sa wakas sa sanlibutan. Sumasa inyo ang trono ng Diyos ni Kristo ay inayo sa inyong puso. O nasa inyong trono? Nasa puso. At siya ay nakaupo sa trono ng Diyos, ngunit sa millennium ay mauupo siya sa kanyang sariling trono, kung saan sinumpa niya ang kanyang babaguhin ang tao. Ito, ang kanyang anak ni David upang maupo sa kanyang trono. So this is the mystery of the foreknowledge of God. Okay? Yun yung hiwaga, mga kapatid, na kilala na tayo ng Diyos, nakita tayo ng Diyos, bago pa man tayo naging tao, nakita na tayo ng Diyos, at pinili niya tayo. Ang pagpili yung ginawa niya ay before the foundation of the world. Kasi bakit? Kasi parang hindi na unfair. Kasi kung ngayon palang mangyayari pagpili, is unfair. Pero wala pa po si Adan, wala pa ang tao sa mundo, wala pa ang mundo, pero napili na siya. O, sabihin, nakita na niya ang buhay natin. At kung nakita ng Diyos, nakita ng Diyos ang buhay ko, pinili ako ng Diyos. Ngayon, sasabihin niya sa tao, ba't hindi siya pinili? Hindi ka pinili dahil ginusto lang ng Diyos piliin ka. Pinili ako ng Diyos kasi meron siya nakita sa akin. Bakit ka pipiliin ng Diyos kung wala siya nakita sa'yo? Ibig sabihin, meron pa rin po tayong part. Kaya tayo pinili ng Panginoon. Kasi meron siya nakita sa atin na yun po yung nagustuhan niya. Kasi tinawag niya tayong jewel eh. Diba? Mga kayamanan tayo ng Panginoon. Siyempre, pag sa isang tao, walang halaga yan sa bakit mo pagkakasaya ng panahon niya? Pero bakit nagkasaya ng panahon sa atin? Kasi ang Diyos, kasi nakita na tayo ng Diyos. Meron tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. May mga taong hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Diba? Pero bakit tayo nagpapahalaga sa salita ng Diyos? Bakit sa kanila napakahirap nilang, diba? Ba't may mga taong napakahirap gawin ang kalooban ng Diyos? May mga tao naman, napakasimple lang, banayad. Diba? Banayad. Kung ibuhay nila sa salita ng Diyos, ay talagang super smooth. May mga tao naman talagang kunin lang sabihin, mga kapatid, 9:30 tayo, maaga tayo, nandito na tayo, di ba? May mga tao talagang, hindi ko sinasabing iba po yun, di ba? Ibig sabihin, may mga taong hirap talagang ipamuhay, hirap talagang maunawa ng salita ng Diyos, di ba? May mga tao talagang, pag nandito lang,
Di ba? Okay, pero pag nakatalikod, hindi mo na alam na iba na yung salitang ito, iba na yung buhay na ibinubuhay. So, yun po. Nakita ng Diyos lahat yun. At kaya nga sinasabi ko, di ba? Kaya nga sa pagtatalaga, sa paglalagay ng Diyos sa mga ministry, ang Diyos, di ba? Alam ng Diyos kung sino yung taong dapat ilalagay. Nakita ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung sino yung taong karapat-dapat. Hindi si pastor naglalagay. Nakita ng Diyos yun. At ipinakita ng Diyos sa isang pastor kung sino yung dapat na ilagay. Kasi nga nakita niya may pagmamalasakit, may magmahal sa gawain ng Panginoon. Siyempre, yun nakita niya. Siyempre, hindi naman ako pumili dahil sa gusto ko lang. Kumbaga, may pasihan kung ano ang gusto ng Diyos. Diba? Ganon din yung mga sa atin. Ganon din ang ginawa ng Diyos. Like, kilala na tayo ng Diyos, kaya tayo pinili ng Panginoon. Pero wala pa ako binubuksan doon sa pagpili, ha? Okay, kaya doon papasok si Jacob. Kaya sabi niya, I love Jacob. I hate Esau. Kasi nakita niya yung pagmamahal ng Jacob, eh. Si Esau, parang, kasi pangalan Jacob is Mandaraya. Si Esau, panganay. Pero, parang dinaya niya. Pero hindi, no? Pero doon pa lang una, binenta ni Esau yung kanyang pagkapanganay sa isang pinggang plato kasi nagugutom na siya. Sabi ni Esau, kaya anuhin ko pa yung pagkapanganay ko kung mamamatay na ako sa gutom. O kaya nagdali-dali si Jacob, ibinigay yung isang pagkain. Kasi bakit? Kasi ang kapalit nun ay ang pagkapanganay. So, sabi niya, I love Jacob. Kasi bakit? Nakita ko yung paglilingkod ng Jacob. I hate Esau. May mga taong ganyan ngayon, galit ang Diyos sa taong yon. Pero doon sa mga taong dapat naglilingkod, I love that man. Diba? Gusto ko yung mahal ko yung taong yon. Kasi bakit? Kasi meron silang pagpapalaga. Basta ang isang tao may pagpapalaga sa salita ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Yan. Minamahal sila ng ating Panginoon. So, yan yung pagpapili. At nakita na ng Diyos kung sino-sino yung pupunta rito sa loob ng church. Nakita ng Diyos, kung iba-iba tayo ng pinanggalingan. Pero nakita ng Diyos na isang araw na nakita niya tayo magiging matulungin, tayo ay magtutulong-tulong, tayo ay tawag ito, ano natin yung gawain ito, na magmamalasakit tayo kasi dito tayo nilagay ng Panginoon, na nakita ng Diyos lahat yun, mga kapatid. Kaya yun yung ibig sabihin na kaya tayo nandito kasi hindi aksidente, lahat ng bagay. Pero ang lahat ng yan ay nakita ka ng Diyos kasi yan ang buhay mo. Kaya yun nga, kaya mahirap talaga, di ba? Kaya yun yung isang bagay doon. Kaya pagka ang pagpili, nakabase yan sa Pilipinas talaga. Pero dito pa lang sa kapaunang kalaman, nakita ka na ng Panginoon. Kilala ka na niya. Kaya nung pinili ka na niya, sabi niya pinili ka niya, tapos, kasi maraming pinili, pero hindi tinawag. Ibang lesson ulit yun. Hanggang sa dumating ka sa dulo. Kasi may mga pinili, di ba? May pinili, si Judas pinili yan eh. Oh. Pero hindi siya, di ba? Kinalaga. Sabihin, gano'n niya mga kapatid. Kaya sabihin, doon lang muna tayo sa salitang for knowledge of God. Puso ko iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam. Ulitin natin ulit. Ulitin natin. Sinisiyasa buhay ko iyong alam. Ang lahat kong liig, O Yahweh, ay tiyak mo ang namamatid. Lahat ng aking ginagawa sa'yo ay ibinigay.
ngalan ng Panginoong Kristo. Pasalamat kami sa gabi ito muli sa pagbubukas mo ng iyong mga salita, Panginoon, about sa the foreknowledge of God. Salamat, Panginoon, nagkaroon kami ng malalim na pagkaunawa, pagkakaintindi, Panginoon, sa kaalaman ng Diyos, sa paunang kaalaman, Panginoon. At nalaman namin ngayon, Panginoong Diyos, na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay wala pong pwedeng lingid sa iyo, Panginoon. Ano man ang mabuti man tao, masamang tao man, Lord, lahat ito ay nakita mo ang simula at ang wakas, Panginoon. At nakita namin, Panginoon, na paanong pumili ka na, Panginoon, ng mga taong ligtas, mga taong mahamak, Panginoon, hindi dahil sa ginusto mo silang mapahamak, Panginoon, o ginusto mo silang maligtas, kundi, Panginoon, nakita mo ang buhay nila, Panginoon, sa ibabaw ng lupa, Panginoon, na kung ano ang kanilang ginagawa, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, yun, Panginoon, ang iyong pagpili. Kaya, Panginoon, salamat at nakita mo ang puso namin, nakita mo ang buhay namin na meron kaming pagmamahal sa iyo, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero dahil meron kaming bahagi, Panginoon, na nakita mo, Panginoon, sa buhay namin. Nakita mo, kaya tinawag mo kami sa magitan ng iyong salita, Panginoon. At binago mo ang aming unti-unti, aming buhay, Panginoon, dahil, Panginoon, na hindi kami may kagustuhan dito, kundi, Panginoon, nakita mo ang buhay namin na susunod kami, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, dahil sinabi mo na tulad na pinag-aral namin ng mga nakaraan, ang tupa ay nakikinig ng iyong mga salita. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na siyang nagbibigay buhay, Panginoon, sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo ngayong gabi at muli ay nilingan mo kami, i-record mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, salamat at naging bukas, Panginoon, ang mga bagay na ito sa bawat isa sa amin. Kung meron man mga katanungan at clarification pa, Panginoon, sa bawat isa, ay patuloy namin, Panginoon, ikaw po ang patuloy na sumagot, Panginoon, at magpalago ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, ay hindi na namin maisa-isa pa ang mga panalangin, prayer request ng bawat isa. Alam ko po, nakita nyo na o paano nakita mo ang buhay namin, Panginoon, from the beginning to the end, Lord. Ay alam namin, Lord, na hindi lingid sa inyo ang aming mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoon. Ay ang amin lang, Panginoon, ay inahabilin namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ang lahat ng aming mga needs, Panginoon, sa bawat araw, sa iyong paanan, Panginoon. Alam namin hindi ka bulag at hindi ka, Panginoon, maiksi ang mga kamay para, Panginoon, hindi mo kami pagpalain at ibigay sa amin ng mga bagay na material o paano pinagpapala mo kami sa mga makalangit na bagay, lalo higit, Panginoon, na alam namin kami pagpapalain mo rin kami sa material na bagay. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Hindi namin alam kung ano ang mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, pero nakita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung ano po, Panginoon, yun, o po siya mag-provide, Panginoon, ang pangangailangan nila. At sa bawat mga kapatiran namin na hindi namin kasama, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, sila. Panginoon, katagpuin mo pangangailangan nila. At lalo higit, Panginoon, gamitin mo po ang mensahe ngayong gabi sa recording video, Panginoon, at makita nila, Panginoon, papagpala rin sila ng mga mensahe na rinig namin ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, na binigyan mo kami ng malalim na pagkaunawa about sa foreknowledge of God, Panginoon, na nakita namin, kaya pala, Panginoong Diyos, na pumili ka, tinawag mo kami, Panginoon, dahil nakita mo, Panginoon, may mga bagay na nakita ka sa buhay namin, Panginoon, na kaya mo kami tinawag. Kaya salamat, Panginoon, at nawa, kung meron pa kami mga kapatiran sa paligid dito, ng Sunnybrook, Panginoon, sa iba't ibang dako man, Panginoon, dito sa lugar na ito, na, Panginoon, na kilala mo na sila, Panginoon, bago pa man itatag ang langit at lupa. Panginoon, gamitin mo po ang misaheng ito na sa amin ngayong panahon, Panginoon, upang tawagin sila, Panginoon, at ilabas sila, Panginoon, sa anumang buhay, Panginoon, anumang buhay na kinabubuhayan na magulo, Panginoon, ay maging maayos, Panginoong Diyos. At tawagin mo sila, Panginoon. At alam namin, Lord, kung paano kami ay hindi kami karapat-dapat, pero dahil may nakita ka sa amin, nawa, Panginoon, ganoon din po, Panginoon, na makita mo sa kanila na mayroong bahagi sa puso nila na alam nila, Panginoon, na isang araw, kapag tinawag mo sila, na nililig nila ang mensahe, sila susunod, Panginoon, kung paano kami ay sumunod din, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, kung paano ginako mo kami payapat ligtas, Panginoon, ibalik mo rin po kami sa aming kanya-kanyang lugar na mapayapat ligtas. At Panginoon, nataglay ang umaapaw sa puso natin ng mga isang
isang sisidlan, Panginoon, na nalamnan kami, napunuan kami ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Sa ito po kami nalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen at Amen. Okay, hallelujah. God bless you all.